morning guys. So, panibagong araw sa trabaho. Dadalhin ko ngayon, body job tayo ngayon sa downtown. Nung Saturday, trailer ako, hindi ako nakapag-vlog. Gawa ng hindi ko kabisado yung ruta ko. Kaya nahihirapan ako. Pagka hindi ko kabisado yung ruta ko, mahirap mag-vlog guys. Pero pag kabisado mo, kahit paano, madali-dali. So, samahan nyo ako ngayon at mag-vlog tayo ngayon. So, tara. Ang ganda ng weather ngayon guys. Andyan yung araw. So marami nang umalis ngayon. Ayan, busy ngayon dito ng yard. Busy sila ngayon. So ito lang ang dadalhin ko ngayon. Nung nakaraan yan ang dala ko. Nung Sabado mga trailer. Ngayon ito lang ang dala natin ngayon. So ano lang to, body job. Maliliit lang. 5,000 lang yung karga niyan. 5 to 6,000 lang yung karga niyan. Ito kasi 8,000 mga karga niyan. 8,000, minsan 7,000. Tapos ito, 5 to 6,000 lang. So isa dito yung dadaling ko. Ito yata 214. Yan, ito yata 214 yung dadaling ko. So i-check muna natin kung ito nga yung route ko. So makikita ko dito yung detalye ng ruta ko. So yung ruta ko ngayon is 1044. So madali lang guys ang ruta ko ngayon. So mamaya may reload ako. Yung reload ko is 1045. Ayan, 1045. Pero dalawang stop lang din yan. So yan, dalawang stop lang din. Pasasay na guys kung magulo yung camera. Gawa ng isa lang ito. Yung isang kamay ko lang umahawak. So i-check muna natin ngayon guys kung eto nga yun na 1044. Double check natin. Tapos dapat may palet, may tayo pallet jack. So akyat din natin para sure. Okay. So ito yan guys ng karga ko ngayon. Yan ang ubusin ko ngayong araw. Ano lang to, mabilis lang to. Tingnan natin kung 1044 yung ruta na to. So yan. Route 1034. So cooler is kulay green. Tapos pag pink is groceries, mga dry stuff. Tapos yung blue nandun sa loob. Yan yung mga freezer. So check ko lang yung pallet jack kung gumagana. Gumagana puro pallet trap to. Baka mamaya hindi gumagana, patay tayo. So gumagana siya guys, which is good. Gumagana yung paleta natin, pallet jack natin. So ganyan nila lang natin. Na mag free trip na ako. So 30 minutes ang free trip natin every morning. Lagi yung ganon, 30 minutes. So buksan muna natin yung hood. Tapos check natin yung baka may mga oil leak, baka may mga leaking dyan sa loob. Pasensya na guys kung maingay, gawa ng yung reaper natin. So ang ganda ng araw ngayon, So check mo lang guys kung meron kang makitang leak, kung may kakaiba sa makina. Tingnan mo ilalim nito, yung tire. Kasi minsan nagli-leak yan dyan ng oil. So okay naman siya. Okay siya. Level siya. Mga bago pa rin kasi ito guys. Tapos, chine-check lagi ng Penske na mekaniko namin. Tapos, check mo lagi kung may extra key. Walang extra key to kasi baka malakan tayo sa downtown. Nalakan na ako ng isang beses. Nagantay ako ng almost 40 minutes para lang mabuksan. Kasi ang nangyari, pagkuha ko ng pagsara ko, kala ko nakuha ko na yung susi. Yung pala na susi na nakuha ko, yung pang key drop ko pala sa customer ko pala yon. So yari ako, nagantay ako tuloy. So panda rin natin muna. Tingnan mo kung naka-neutral. Naka-neutral siya guys, ayun. Start natin. Tapos yung dep ko nakadala to nasa dalawa pa, so okay pa yan. So lawan natin. Tapos hazard para makita natin kung umihilaw lahat. Tapos check mo ulit. Okay siya guys. Check natin yung kabila. Ito importante ito, lagi nang tinitingnan. Mamaya may crack. Yari ka pag na-inspection ba. Pasara na natin, nakita na natin. Yeah. Tapos yung ilaw gumagana. Wala naman tama yung harapan. Malinis yung hood natin.
Yung salamin natin, okay naman. Naka-tight naman siya. Secure naman. Sara na natin to. Ngayon, check natin to. Wala akong martilyo guys, kaya steel to lang ang gamit ko. Tapos, check mo yan. Yan ang tamang pag-pre-trip ng tire. Tapos titingnan mo to malinis. Kung maayos. Tapos, okay pa yung tread niya. At least 3. Walang damage. Maayos. Tingnan mo, naka-secure. Nakalock siya guys. Secure. Ayan. Pag hindi secure, ganyan. So, naka-secure siya. Open mo rito. Tingnan mo kung tama. So, ayan guys. Makikita mo, tama yung ano natin. 1044. So, yan. Sara natin. So, tingnan mo ulit. Secure. Secure siya guys. So, ikutan mo. Tingin sa ilalim. Tingnan mo kung may leak sa, ano, sa exhaust niya. Exhaust pipe. Wala ka naman nakikita ng usok. So, okay siya. Tingnan mo to kung frame. Malinis. Bago pa rin kasi ito guys. Kaya okay pa yan. Gulong. Tingin ang gulong. Okay yung gulong. Okay yung ilaw. Tapos tingnan mo mud flap. Malinis. May tama. Hindi tayo nakatama niyan. Okay, gumagana guys. Tayo sa kabila. Kain lang natin guys. Wala kasi tayong ano. Ganyan lang muna. So okay siya guys. Malinis lahat. Sara natin. Ayan. Okay. Good. So kunin natin yung ano, wheeler natin. Ayun si Boss Herman. Nagkasabayan kami ngayon. Ayan si Boss Herman. Magkukuha pa lang din siya ng trailer niya. Ayun. Ayun oh. Magaling yung magano. Magaling mag-packing ano. Oh. Pakitaan mo. Oh, ganyan. Isang tira lang yan, oh. Bilis, oh. Ganyan yan. Oh, titignan nyo muna. Magaling. Tag-test nyo yan, tag-test. Magaling. Tapos papakita nyo yung gagawin niya. Punta natin. Ayun o. Kamusta? Tayo dyan! Papakita mo na ni Boss Herman kung paano mag-pre-trip. Paano tamang pag-pre-trip, pre? Yun, okay. Ang pinaka-basic is lagi yung gulong. Yung mga engine o mga fluid sa loob. Kaysa city lang naman eh. Kung kunyari pumalya, malapit lang naman. Magaling talaga. Pero laging gulong lang importante. Tsaka yung mga ilaw, yun lang importante. Tapos yung, of course, yung kingpin. Laging tinitingnan kung magano. Oo, kasi maraming na rin time dito na nahuhulugan. Yun yung nangyayari dito sa amin. Ganito ka mga city driver, mabili na lagi sa baho. Diba? Magaling talaga to si Boss Herman. Magaling. Basta importante yung gulong. Gulong. Yung mga fluid, bahala na sila dyan. Dahil naman kung may problema na, dahil naman lalagyan maayos. Makikita rin naman sa dashboard lahat kung may problema. Tama. So check lang lagi, yung parang visible na makikita. Yung mga bumper, ganyan, lagi mo check. Kasi pag hindi mo chinek, charge sa'yo yun. Tapos yung mga susunod na gamit, Nakita. Yung pala, iba pala yung nakasira. Yari. Magkano yun? Ha? Magkano mawawala sa'yo? Mga 30 points. Alam mo naman, may bracket kami. May bracket kami, pinaka-minimum 30 points. Lagi safety. Safety first. Number 1. Okay? Tama. Bye-bye. Sige pre, bye-bye lang muna. Ingat. Ingat. Thank you guys. So ayun na nga guys, nakita natin si Boss Herman kanina. So nakapag-video tayo sa kanya ng content. So tinitingnan ko rin paperworks ko dito. Usually yung mga dito guys, yung mga truck nila, isa lang yung insurance, isa yung expiration date.
natin yung ano, kung meron dito ano, level 1, ayun, schedule 1. So laging hinahanap to kapag na level 1 tayo, kaya level 2 at saka level 3. So hindi lagi mong check yan. So okay yung documents natin, naikot na natin yung yung track natin. So good to go na ako. I-ano ko lang yung pre-trip ko, and then yung documents ko ilalagay ko lang dito, and then alis na ako. So samahan nyo ako guys ha, let's go. Meron pala ako nakitang spare key guys, so 20 to 14. So hindi ko alam kung ito ba talaga yon, pero double check natin kung ito. So ito nga yung ano guys, ito nga yung susi. So meron tayong extra susi. That's good. So ito na, galalagay ko rito para sigurado tayong nadadala natin lagi. So I'm good to go na. So iano ko lang yung documents ko. Nandiyan na siya oh. So start trip lang natin. And then arrive. Tapos confirm lang natin yung barcode doon natin. 44 na to. So confirm lang natin. Then yung odometer, ilalagay lang natin yun. 73152 73152. So check. And then depart. So alis na tayo guys. Yun! So alis na tayo guys. Let's go, let's go! So ayan guys, alis na ako dito sa yard. Yard pa lang naman tayo, so okay pa mag-camera. Pero pag nasa labas na tayo ng main road, bawal na. So alis na ako. Samahan niyo ako ngayon guys. And yun, pakita ko sa inyo yung yung gagawin natin ngayong araw. So parang trap lang to lahat na takbo natin. So easy job to ngayon. Easy job, easy money. So nung nakaraan, nung Friday sa Saturday, pagod talaga ako noon. So ngayon, binigyan nila ako ng madaling ruta. So let's go! Ayan guys, nandito na ako sa first delivery ko. So ang sikip dito guys. So nandito tayo sa downtown. Pakita ko sa inyo. So nagbacking tayo galing dito sa kalsada na to. Yan, eto downtown tayo guys. Yan, mga building nakikita nyo. Yan, Sheraton, yan ang sunod ko na dideliveran. So ano din lang, dock din yan. So andito ako, Westin Hotel to. So nakita nyo naman kung gaano kasikip dito. Ang sikip dito guys mag-backing. Kasi walang space masyado. So kailangan lang talaga ganito lang na body job. Nakapwesto na ako dyan. Ang problema nito, tabingi. Pakita ko sa inyo, tabingi dito. Ayan tabingi. So mahirap magkuha ng produkto. So magbasar lang tayo dito, papasok tayo dito. So dapat pala naka-off yung engine natin. So patay na yung engine natin. So nagbasar na ako dito, wala pa rin tao. So tawagan ko na lang ulit sila. So tawagan ko na lang ulit. So teka lang guys, tawagan ko muna sila. Ayun na guys, so sa ikatatlong attempt natin pagtawag, nasagot na. So antay lang tayo dito, samahan niyo ako. So mag-open yan. Started setup. Oh! Asshole over here. So you start at 7 o'clock. Yeah, 6:30 or 7. Usually 7.
different tours. So, sorry. Makes life so easy some days. Especially with the waters. Yeah. With the water, when we have liquor deliveries. Even liquor, yeah. So ayan guys, nakikita nyo wala na akong karga. So nilagay ko na dun yung yung empty na pallet saka yung tray, empty crates para hindi na ako mamaya asikaso. Kasi nag-check pa siya yung mga produkto na dinala ko kung may mga sira. So chine-check niya pa yun bago tayo umalis. Eto, inayos din natin para secure. Para hindi malaglag. So yan na lang, 1, 2, 3, 4. 4 na paleta para dun sa sunod natin na delivery. So ang oras pa lang is 7:29. So tara, samahan niyo ako guys. Let's go. Oh, ayun na nga guys, tapos na tayo dito. Pallet drop lang kasi yon. So nakita nyo naman yung pallet drop yung ginagawa. Inayos ko rin doon yung likod kanina para malinis na rin. Ngayon papunta na ako sa second stop ko, yung Sheraton Hotel. Ano din siya, pallet drop din. Bali 1, 2, 3, 4. 4 lang siyang paleta. So mabilis lang din matapos yon. Ang route details ko is hanggang 11 dapat ako. So baka matapos ako ng mga 9 o'clock. Anong oras ngayon? Is 8 o'clock. So baka tapos na ako ng 9. Mag-break lang din ako ng 30 minutes doon. Then punta na ako sa yard para sa second na load ko. So 2 beses kasi ako load. And then yung pangalawa ko is sa sa Stampede Ground. Hindi ko pa na-deliveran yon, pero naalala ko, nakasama na ako pumunta roon. So, yun muna. So, madali yung trabaho ko ngayon, so hindi pagod. Kung sana ganito araw-araw. So, hindi ganito araw-araw eh. Nung nakarang Friday, Saturday, talagang pagod talaga ako noon. As in, pagod ng katawan ko noon. So, parang bumawi sila ngayong araw. Binigyan ako ng madaling ruta. So, samahan niyo ako guys. Let's go! So dito na ako guys sa second delivery ko. So nag-aantay ako doon sa pwesto na yun. Kasi kailangan ko itong pwesto na to. So dito lang ako muna nag-park. Lang, tabingi lang. Gawa ng lilipat din ako dito. Lilipat din ako dyan. Lang yan, sa ngayon. Antayin ko lang siya. Tapos na rin siya. Kinukuha niya lang yung mga basura. Tapos dito, pupunta ako ron. Gawa ng kailangan ko to. Yung lift na yan, yung scissor lift na yan para babataas. So madaling makuha. Kasi dito, hindi pwede. Hindi siya safe kasi ganyan yan, angat. So hindi siya safe. So
So antayin ko muna siya guys. Mamaya lang. Ayan guys, antay muna tayo dito. Matatapos na rin siya. Dito lang muna ako sa may truck ko. Gawa ng tag dito. Na ano siya, baka nape-pressure. Baka mamaya nape-pressure siya at tumatagal lalo trabaho niya. So dito muna tayo sa truck. Kwentuhan tayo guys. So bakit nga ba ako lumipat sa dito sa local ng trabaho na pagod? Talagang pagod pala, masakit katawan lagi. Bakit? Kasi nga dahil sa dalawang anak ko sa family. Gusto ko kasi everyday nakikita ko sila. Kaya ayun, nag-ano muna ako, local jobs. Tapos marami akong in-applyan na local job, marami din tumawag. Ang problema lang, mabababa yung bigay nila. So hindi ko sila pinatos, merong $21, merong $25, mabababa yung bigay. Sabi ko, hindi pwedeng ganun. Marami tayong bills, marami tayong binabayaran, nagbabayad tayo ng mortgage, nagbabayad tayo ng mga insurance, nagbabayad tayo ng mga gas, and then kuryente sa bahay. So kailangan natin medyo mas malaking bigay. So yung kaibigan natin sa Gordon Foods, which is Herman, so makikita nyo siya sa vlog ko ngayon, nandyan siya. Tinanong ko siya kung may available sa kanila, kung hiring sa kanila. Sabi niya meron daw. So nagpatulong ko sa kanya, pinasa ko yung resume ko sa kanya, then pinorward niya sa HR. And then after a while, nagantay ako siguro ng 2 months ata kasi hindi ko pinalo up si Herman. Then umuwi siya kasi nung time na yon. So hindi ko na follow up agad. Ang nangyari, after 2 months, tinawagan ko si Herman, tapos sabi niya i-follow up niya daw. So after a day or 2, tumawag sa akin yung HR para yun nga, pinapareport ako kung kailan ako pwedeng magpa-interview, tapos kung kailan ako magpa-road test. After a week nun, pumunta ako sa Gordon, and then yun, in-interview ako, and then na-road test ako. And then sabi sa akin kung kailan ako pwedeng mag-start. Sabi ko 2 to 3 weeks. Then kinausap ko yung company ko, sabi ko magbabakasyon ako sa Pilipinas. So yun lang sinabi ko, hindi ko sinabing mag-quit ako. So anytime pwede akong bumalik sa dati kong company na long haul. Pwede. So almost na ako ngayon guys, 3 months na rin ako dito sa sa Gordon Foods. So full time na rin ako ngayon. So okay naman siya, maganda din naman yung bigay. Ang problema lang talaga dito guys is yung trabaho, talagang mabigat, as in mabigat. Hindi ko siya mare-recommend sa mga iba na gustong magtrabaho rito sa Gordon. Pero dahil Pilipino tayo, kaya naman natin. Pero sa totoo lang talaga guys, mabigat talaga yung trabaho. Hanggang ngayon na nagsasuffer pa rin ako sa sakit ng katawan, lagi masakit ng katawan ko. Sa umaga, minsan ang hirap ganituhin ng kamay ko, parang nagka-cramps ba? Ang hirap. Tapos eto minsan to naglalak. So hindi ko siya mataas ng ganyan. Yan, ang hirap. so ganun kahirap guys yung trabaho rito sa Gordon. Pero yung ibang Pilipino guys, nagtatagal sila, merong 8 years, 7 years, 6 years, merong 10 years. May mga puti na 45 years silang dito sa Gordon. So ibig sabihin, nakaya nila, ibig sabihin kaya ko rin. So yun ang iniisip ko kaya nga nila bakit hindi ko makaya, di ba? May mas maliit pa sa akin, kaya nila may may mga payat nga sa akin na kaya nila so bakit hindi ko makaya, di ba? So iniisip ko na lang, kaya ko to para sa pamilya. Kung kaya nila, kaya ko rin siguro. Ang problema ko lang talaga, ang pinaka-worry ko lang talaga is during the winter time. So sana by winter time, mabilis na akong kumilos. At kayang-kaya na rin natin yung trabaho. So yun ang natin, yung dito? Yun ang subaybayan natin na talagang makaya talaga sana natin. Samahan niyo ako guys sa journey ko ngayon, sa journey na to na trabaho ko ngayon. Napakita ko naman sa inyo yung ginagawa ko, yung ibang ginagawa ko. Tapos yung mga dinadrive ko, napakita ko na rin sa inyo. Ito body job ngayon nga, minsan nga courier yung van lang. Tapos minsan yung tractor trailer, yun ang dala ko. Ano pa ba? May mga nagtatanong kasi kung magkano yung rate, ang sahod ko. Pag-usapan po natin yun next time. Gagawa ko ng separate vlog. May mga nagtatanong din kung anong mga naging trabaho ko rito. Pag-usapan po natin yun next time. And then ikwento ko rin sa inyo guys yung kung paano ako nakarating sa Canada. Kasi maraming nagtatanong sa akin kung paano ang apply dyan, paano makapunta dyan, hiring ba kayo, pwede bang ipasa yung resume sa inyo, kompleto yung documents ko. Maraming nagtatanong sa akin nung guys. Hindi ko gagawa ko ng separate vlog noon guys para malaman niyo kung paano ako nakapunta rito. And then paano ako naging truck driver.
So marami akong naging trabaho dito guys bago ako naging truck driver pala. Ikwento ko rin sa inyo yon sa separate vlog natin. Ano pa ba? Malapit na rin to matapos guys. So yun na muna, mamaya na lang ulit. Ano pa ba ikukwento ko? Mamaya na lang guys, gawa ng tapos na rin to. So bye bye. Ito ang sinasabi ko sa inyo guys na dapat dito ako sa pwesto na to para pantay ako dyan sa ko truck ko, level ba, para hindi mag-fall down yung mga product. Kasi kung doon ako, mataas yun, tataas yun, hindi siya level, so pababa siya. So pag matataas yung karga, babagsak. So dapat pantay lang siya guys. So ganyan lang dapat. So dapat ganyan lang dapat siya pantay. So, di ba? Mas maganda pagpantay. So, buti natin to resort. So, dalawa na lang and then tapos na ako. So, tara guys. Hi guys, mukha na ako todo pawis na ako. No filter yan ang totoo. So katatapos ko lang dito sa sa delivery ko, yung second batch ko. Hindi na ako nakapag-video kanina, gawa na yung nag-load nitong truck ko is yung supervisor ko. So hindi na ako nakapag-video. So nakapag-deliver na ako sa first and second ko. Ito, which is dito sa may Stampede. Tingnan nyo yung Stampede yan, construction, ginagawa yan. So sabi ko, tinanong ko kung bakit ang daming order nila. Sabi niya, for preparation para sa Stampede. Kasi mag-Stampede na, mag-July na eh. So Stampede na rito sa Calgary. Kaya busy daw pagkapag ganitong mga buwan. So ngayon, tapos na ako. Anong oras pa lang? 12:30 pa lang. So easy run talaga ako ngayong araw. Ngayong Monday, easy run lang talaga. Ang problema lang, sabi ng supervisor ko, pagkatapos ko daw, tawagan ko daw siya kasi may papagawa pa sa akin. Hopefully, may pipikapin lang tayo para mabilis tayo matapos nang makauwi din tayo. Gawa ng may din kasi yung anak ko, may bibilin pa kasi ng prescription. So kahapon sarado sila pag linggo, so ngayon na ako makakabili. So hopefully mabilis lang yung pick up ko, yung papagawa sa akin. So it's either pick up yon or may magpapatulong ako sa ibang driver.